I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Nako, matindi na ito si Madam Sara Duterte guys ha. Nang aaway na siya, lahat na lang inaaway niya. Dito nyo makikita talaga ang totoong pagkataon niya, di ba? So learn and lesson ha, sa pagpili ng magaling na leader ng bansa, ano? So, sabi nga ng iba, si Pangulong Marcos Jr. yan ang pumili. Kaya, kung bakit siya nagiging vice presidente, kulang sa kaalaman, ano? So, dahil dito, mga kababayan, sabi ni Sara Duterte, bakit daw siya inatake? Alam nyo, hindi siya inatake. Siya ang unang nang atake. Ayaw niya kasi, alam nyo guys, nakikita ko sa mga Duterte, ayaw nila pinupuna, no? Pag pinupuna sila, ayan, magagalit sila kung ano ang sinasabi, re-respect sila. Ngayon, pag rumisback naman ang sa kabila, may masasabi. Tulad itong si Sara Duterte, di ba? Oh, dahil dito kasi napuna yung reaction niya sa mga binitawan niyang salita, hindi mo maiwasan sa mga Pilipino na magsasalita na bakit gano'n ang style niya? Para siyang nasaniban o nagiging parang may sinto pang hindi maganda yung kanyang reaksyon. Parang nagdideleryo, ganun. Sabi nga ng iba, dapat magpatingin. May problema ba yata sa kanyang sitwasyon ngayon? Sabi ng isang dating senador, psychological unstable. Agay. No, sabi ng mga netizen, mga Pilipino sa social media, pwedeng magpatingin sa Mandaluyong. Agay. So dahil dito mga kababayan ay nanghamon, mga bes, doon sa mga young guns. Ito yung hamon niya. Basahin ko guys para kumpleto detalyado. Sabi ni Impact Leadership, mga kababayan, ayan, dalawang test sa akin. Vice President Sara Duterte has indicated her willingness to undergo a psych exam and drug test following criticism regarding her mental health. Ayan, di ba? Walang sinasabi na mayroon siyang kasiraan sa utak. Ang sinabi kasi ng mga ng mga ibang tao na nakapansin sa kanya, baka, 'di ba? Baka mayroong siyang problema sa problema niya sa sarili niya, baka na overstress, kailangan niya magpatingin. Yung ibang kilalang tao naman, baka kailangan niya magpatingin sa doktor o sa psychiatrist. 'Di ba? Parang advice nila 'yun sa kanya kasi nag-iiba yung mga sinasabi niya kasi hindi gawain ng Pilipino yung sasabihin hukayin mo yung isang bangkay na nanahimik. Anong kasalanan niya sa iyo, di ba? Di ba? Hindi ugali ng isang Pilipino yan Kahit gaano ang galit mo, pero hindi ganun dapat, di ba? Kaya nagiging aggressive yung yung abnormality ng isang tao, pag sa sobrang stress, kung ano-ano na lang sinasabi mo. Pero wag ganun. Masyadong below the belt yun at personal na yun, guys. Lalo't na walang hindi mo best friend yung tao, hindi mo kamag-anak whatsoever, at hindi kanya kilala, wala kang connection sa kanya, but kailangan mo idama yung patay na. So dahil dito guys, in an interview on the sidelines of the Philippine Chamber of Commerce and Industry 50th Business Conference and Expo on Tuesday, October 22, Duterte stated that examination should be conducted by the country's medical authorities and televised for transparency. Biro nyo yun? Feeling presidente, nagmamando ang puta. 'Di ba? Parang akala mo presidente siya. Wow. Sabi niya, however, Duterte has set as a condition for her participation in the test. She challenged lawmakers who question her sanity, specifically the House Young Guns, to also take a drug test, asserting, that they may be the ones who are unstable. Hinamon niya guys, yung mga young guns kailangan magpa-drug test. O baka daw sila ang unstable condition. Baka mayroon silang mental health. O, di ba guys? Yun pala pag rumisback yung kabila, nasasaktan ka. Kasi ikaw ang unang gumawa niyan. Wag mong baliktarin. Mahilig kasi magbaliktar dito itong babaeng to Duterte suggested that this could be framed as an election issue. No, hindi yan, mali.
She noted that this would mark her third time taking a psycho exam, as he has previously undergone similar evaluation for her application to the Public Attorney Office, which is ang PAO, and in relation to a court case. Dapat sa St. Luke's ka magpatingin pag dating sa mental health para sigurado. Di ba? Yun ang sinabi niya, guys. Ito, gagawin natin dalawang test sa akin. Kasi sinasabi nila unstable daw ako. Kasi kagagawan mo din sa mga issue mo. 'Di ba? Dapat harapin mo 'yon. Hindi ka nga mag-taking, hindi ka nga sumagot, hindi ka nga sumigpot. Binastos mo ang House Committee. At sino naman hindi pupunain ng klaseng ugali? Anong gusto mo? Okay lang sa kanila? Pabayaan ka na lang kahit may ginawa kang anomalya sa confidential fund mo? Okay lang ganon? Hindi pwede 'yun. May batas tayo sinusunod, oy. Walang exempted dito. Pira ng taong bayan yan. Kahiyaya naman, no? Ayan, dalawang test daw ang gagawin niya, guys, kasi unstable daw siya. Isang drug test. Dapat ito, isama niya si Pulong Duterte at saka si Baste. For sure, guys, no? Mas maganda yun. Ang paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Diba? Kasi bakit aatake sila kapag sumagot yung inaatake nila? Walang nag-aatake sa kanya, mga kababayan. Ang sinasabi po lang ng House Committee or ang Quad na dapat mag-outtaking siya. Bakit kailangan niya pang parang bastusin yung House, no? Yung nag-hearing tungkol sa budget niya. Ba't hindi siya sumipot? Ba't ganun ang reaksyon niya? Natural, magsasalita sila. Pero hindi nila binubuljakan si Sara Duterte. Ayon doon sa nakikita nila bakit gano'n ang ugali ni Sara Duterte. Ayaw niyang sumagot, hindi sumipot yung mga staff niya. 'Di ba? Kasi karapatan ng House 'yun natanungin yung pera kung saan napunta, mga kababayan. Kasi 'yun ang rules. Ngayon kasi pag sinagot niya ng maayos yung mga funds niya noon, kung nagastos ng tama, natural, ibibigay nila yung budget niya 2025 ng maayos. Kaso may nakitang hindi magandang paggasta ng pera, mismanagement. Parang mismanagement sa paggastos ng pundo. Ayon po sa hearing ng Quadcom, tama naman yun. Inuusisa nila yan. Kaya lumabas ang katotohanan. Kaya siguro nagdideliryo siya. Gumawa siya ng paraan, nagpe-presscon, kahit hindi pwedeng sabihin ng isang bagay, nasasabi niya para lang manira. Kaso lang, guys, lalo siyang masisira sa ginagawa niya. Ito, di ba? Kaya sumagot yung inatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nila akong unstable. Pero para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inatake, di ba? Siya nga ang unang umatake. Alam niyo, mga kababayan, nang dahil sa confidential, ayan si Sara. Kung anong pinagsasabi sa social media. Biro mo, isa kang pangalawang pangulo sa bansa. Ngayon, nakikipag-away ka sa mga tao. OMG. Di ba? Hindi magaling ito, guys. Hindi pwede ito maging leader. Nako, parang hindi pwede talaga, as in hindi pwede. So dahil dito, mga kababayan, dahil hinamon niya sila, itong mga young guns, mga kababayan, sumagot ang mga young guns. Nako, challenge accepted. Basahin ko, okay? So, ito, guys, yung sinabi ni Congressman Rograles, nako, bes, challenge accepted. Nako, maganda ito. Talaga naman, diba? Alam nyo, itong challenge ni Sara Duterte, hinamon ng young guns. Ito, unang nagsalita si Congressman Migs Nograles, ang lalaban ng congressman ng Davao. Sabi dito, guys, ng impact leadership. Yan kasi ang hamon ni Sara Duterte. I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Di kasama si Pulong Duterte. Maganda yan. Sabi ni Sara Garutay. Di ba? At kasama din dapat si Baste, no? Maganda to. At si Digong din, sama nyo. Siyempre, mga congressman nito, guys, ahamunin talaga siya. Sure, no problem with me. I will schedule test within the next few days. OM goes, guys.
Representative Mix Nograles House Deputy Majority Leader. Ay, sus Maria Joseph. And Vice President Sara Duterte a challenge to undergo a drug test. OM goes. Today yan guys, October 22, 2024. Paano yan? Maganda ito, kaya abangan natin mga kababayan ang ganitong klaseng challenge. Kaya yan, tinanggap. Nako. Dapat ito si Pulong at saka si si Baste kailangan para magkaalaman na. Maganda ito agree ako kay guys kay Congressman Nograles. Dapat taga Davao, pagbigyan niyo ito, ipapanalo niyo si Congressman Mix Nograles para iba naman, no? Hindi puro Duterte. Kasi mga Duterte pala away So dahil dito mga bes ano po ang kapalagayan nyo? Challenge accepted sa hamon ni Sara Duterte. Okay. So dahil dyan guys, another young guns ang nag-challenge. Yung sinagot yung sinabi ni Sara Duterte tungkol dito sa pag-drug test. Si Congressman Ortega ng Nueva Ecija, correct me if I'm wrong. So dahil dyan guys, pakinggan nyo itong sinabi ni Congressman Ortega. Okay. Eto na. Siyempre, bago yan guys, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga next upload video. Follow nyo na rin ako. Salamat sa inyo mga best, sa inyong walang sawang pagtangkilik na suportahan ng channel natin at siyempre ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Eto na. Kanina kasi nagsalita si Vice President Sara Duterte sa isang ambush interview namin kanina at sinabi niya to quote na china-challenge siya kayong mga young guns at mga re-electionists na drug test kasi siya dito sabi niya magdadalawang test daw siya, drug test and psychological test. Your reaction lang po dito sa challenge ni Vice President Sara Duterte? Unang-una, patong-patong na po, iba-ibang challenge na po kasi mauna muna siguro mag-testify under oath. That's the first challenge. Then we follow up with the other challenges kasi baka maipit na tayo sa daming challenges. So wala naman pong problema kung mag-undergo kami ng drug test or neuropsychological test kasi ako nga po hindi nga ako mismo umiinom. So anytime po 'yan, pero ang challenge po is just to testify under oath, answer the questions specifically from the Committee on Good Government. Correct. And yun nga po, kala ko po hindi niya papansinin ng Young Guns, pero yun nga po, na-mention niya po yung Young Guns and hello, andito po kami. Pero kung sabi niya rin po kanina kasi na parang, well, you're mentioning na kayo na dinadivert daw ni VP Sara yung issue tungkol dun sa kanyang spending. Pero sabi niya po rin po kanina na kayo din daw po ay nagdadivert sa totoong issue ng bayan, sa gutom, sa kawalan ng pera, sa kahirapan. Your reaction po, kasi parang ang dating po, you're accusing her of diversion, pero siya rin po, ina-accuse rin po kayo of diversion of noticing the issues of the people. Well, yung spill niya kanina mukhang diversionary tactic din Maganda nga po nasasagot yung issues. With regards po sa mga problems po natin dito sa bayan, the House of Representatives are on the ground. Nag-iikot po kami sa mga iba't ibang serbisyo fair po namin sa local districts namin. And yung nga pong mas malalaking mga problema, yung immediate solutions, nandun po kami sa ground. Yung mas malalaking problema po, ginagawan po natin ng polisiya at hinahanapan po natin ng solution. So, it is very well chronicled, very well documented. Makikita nyo po sa Facebook, sa internet, kung ano pong ginagawa ng House of Representatives. Last na lang po on my end. Sinabi rin po niya kanina sa press conference, sa interview kanina na yung kanyang pagsasabi na desecration o yung paghuhukay di umano sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. Parang hindi naman daw po yun equivalent to desecration of the dead. What is your reaction on this? Hindi ko po alam kung ano pang itatawag nila doon kung hindi desecration. So, criminal act po yata yun, yung maghuhukay ka ng patay. Tama. Na wala kang permiso. So,
wala na pong ibang rason yun. Palusot na lang po siguro kung ano man sasabihin niya na ito. Correct. Thank you po. Thank you.